Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Amen? Meron pong isang kwento tungkol sa isang misis. Nagtataka sa kanyang mister. Tinanong niya, ano bang napapala mo sa pag-iinom mo gabi-gabi? Bakit parang hindi ka napapagod sa pagpunta mo dyan sa bar? Sumagot naman po ang mister, bakit hindi mo subukang sumama sa akin para makita mo? Kaya pumayag po itong misis, isang gabi, sumama po siya doon sa pinupuntahan na bar ng kanyang mister. Umorder po itong mister ng matapang na alak. At ito pong kanyang asawa, yung misis, gumaya naman. Kung anong iniinom ng kanyang mister, yun din po yung kanyang ininom. At pagkatikim po nitong babae doon sa alak, halos masuka siya. Sabi niya, yak! Bakit iniinom mo ito? Nag-i-enjoy ka ba talaga dyan? Alam niyo po kung nasabi ng mister, o yan ha, nakita mo na, pumupunta ako sa bar na ito hindi para mag-enjoy. Kaya pag uwi ko, wag mo akong sermonan. Hindi mo alam, napakahirap ng aking ginagawa dito. Ha? Ang galing po ng mister, no? Nakagawa ng palusot para makainom palagi doon sa bar. Pero ang tanong ito, bakit ba merong taong umiinom? Ang nakakatawa, merong taong nagwawalwal. Pagkatapos, isusuka din yung kanyang ininom. Di po ba? Di ba sila nagsasayang ng pera, ng oras, ng lakas sa panginginom? O nga naman, ano yung nakukuha nila doon? Ang sagot ng iba, kaya umiinom daw sila ng alak para makalimutan nila ang problema nila. Di po ba? Kaya umiinom sila para makapag-relax sila. Kaya umiinom sila para makapagpahinga sila. Pero ang tanong, epektibo bang paraan yan para makapagpahinga ka? Kapag ba nakainom ka talaga, makakalimutan mo ang iyong problema? Maaring sandali. Pero kapag nahimasmas ka na, ganun pa rin. Nandun pa rin ang problema. Di po ba? At alam naman po natin yung side effect ng panginginom ng alak. Nauubusan ka na ng pera. Pagkatapos sumasakit pa ang ulo mo. Sinisira mo pa yung liver mo, yung kidney mo. Kaya ang tanong, ano ang magandang paraan, ano ang magandang gawin para makalimutan natin at makapagpahinga tayo sa ating mga problema? Kasi aminin natin na habang iniisip natin ang ating mga problema, napapagod tayo. Amen? That is the problem with a lot of us. We are tired because of our problems. Amen? Lahat tayo may pagod sa isip, sa damdamin, sa ating mga kaluluwa. Pero alam niyo po kung anong malungkot na katotohanan. Sa lahat ng henerasyon, kahit na ang dami na nating mga libangan, napakadali ng ating buhay, tayo daw ang pinaka-stress na henerasyon ngayon. Sa lahat ng mga henerasyon, ang ating henerasyon ngayon ang pinaka-pagod. At minsan, tayo rin po ang mga pinaka-malungkot. But the question is why? Because convenience does not guarantee peace. Tandaan niyo po yan. Hindi ibig sabihin, madali na ang buhay mo, napayapa ang buhay mo. You can have a soft bed, and yet you can still carry a heavy heart. You can go on a vacation, and yet you can still carry your worries with you. You can laugh outside. You can look happy, and yet you can cry inside of your heart. So that is the question. How can we truly rest from our problems? Tingnan po natin, balikan natin ang ating mabuting balita, ang Ebanghelyo. Dahil may napakahalagang tinuturo ang ating Panginoong Hesukristo. First, lumayo ka sa mga problema mo. Sabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostol, come away by yourself to a deserted place
and rest for a while. Napakaganda po, no? Hindi sinabi ng ating Panginoon, magtiis kayo, magtrabaho pa kayo. Ang sinabi ni Jesus, lumayo muna kayo at magpahinga sandali. Mga kapatid, hindi ka makakapagpahinga kung palagi kang nandyan sa lugar na nagbibigay sa'yo ng stress mo. Amen? Kung trabaho ang nagbibigay sa'yo ng pagod, matuto ka namang magbakasyon. Matuto ka namang mag-log out. Sandali lang. Yun yung sinabi ng ating Panginoon, magpahinga ka ng sandali. Pero para ikaw ay makapagpahinga na sandali, kailangan bigyan mo ng distansya, espasyo ang iyong sarili. Amen? Boundaries are important. Kapatid, huwag niyo pong iuuwi ang opisina sa inyong mga tahanan. Huwag kang magdadala ng trabaho sa iyong kama. Amen? Because your bed is created for rest. Your bed is not for stress. Amen? Ito po ha, kayong mga misis, mister na palagi nag-aaway. Kung mag-aaway kayo, wag habang nakahiga kayo dun sa kama nyo. Di po ba? Yung kamang yun para sa pagpapahinga. Yung kamang yun para sa labing-labing nyo. Kasi pag nandun kayo sa kama, dun kayo nagsisigawan, dun kayo nagmumurahan, dun kayo nag-aalitan. Pag nakikita nyo yung kama nyo, ayun yung higaan. Hindi po ba? You should associate your bed for rest. The bed is not for stress. Amen? Minsan, may nagtanong po sa akin, Father, paano naman po kung yung aking asawa, ang aking stress, lalayuan ko po ba? Simple lang po ang sagot ko. Time out muna. Kapag masyado nang mainit ang ulo nyo, time out. Hindi po break up. Magkaiba po yun. Di po ba? Di ibig sabihin, magkahiwalay na kayo. Maglayo muna kayo sa bawat isa. Dahil kapag masyado kayong mainit, talagang sasaktan nyo ang bawat isa. Hindi po ba? Kapag lumamig na ang damdamin nyo, doon kayo bumalik at mag-usap muli. Amen? I want you to remember this. Distance prevent damage. Naalala nyo po? Memorize nyo po? Ulitin ko po. Distance prevent damage. Ang tanong, ano yung problema na kailangan mong iwasan muna? Lumayo ka, sandali, huminga ka ng malalim, magdasal ka, sabihin mo sa Diyos, tapon mo sa Diyos lahat ng pag-aalala mo. Magmuni-muni ka muna. Tanungin mo sa sarili mo, ano bang tinuturo ng Diyos sa iyo? Diyan sa iyong problema. At kapag lumakas ka ng sandali, doon ka lang bumalik. Amen? Kapag mahina ka, tanggapin mo, wala kang lakas para harapin mo ang problema mo. Humugot ka ng kakaunting lakas. At kapag meron ka ng kakaunting lakas, diyan mo balikan, harapin at sagutin ang problema mo. Amen? But secondly, allow God to continue what you have started. Habang nagpapahinga daw, yung mga alagad at apostol ng ating Panginoon, ang sabi sa mabuting balita, tuloy-tuloy pa rin daw yung dagsa ng mga tao. Pero para makapagpahinga, yung mga apostol niya, anong ginawa ni Jesus? Tinuloy niya yung misyon nila. Siyang nagturo dito sa mga tao. At napakagandang paalaala po nito. When you are resting, God is working. Kapag nagpapahinga ka, ang Diyos naman ang nagtutuloy dun sa trabaho mo. Talagang mapapagod ka, mabibigatan ka, kung pasan mong mag-isa ang buong mundo. Hindi po ba? Relax. Sabihan mo nga yung katabi mo, relax. Tingnan mo yung mukha niyan. Wala pa man senior, mukhang senior na. Relax. Bata ka pa. Pero para tayo makapag-relax, kailangan natin maunawaan, hindi ikaw ang Diyos. Hindi ikaw ang Savior. Isa lang po ang Diyos at tagapagligtas natin, si Jesus. Huwag mong saklawin lahat.
Huwag mong buhatin lahat. Allow God to become a God in your life. Magtira ka naman para sa Diyos. Amen? Minsan, ang akala kasi ng iba sa atin, kapag tumigil akong magtrabaho, mabibigo ako, babagsak ang lahat. Paano na, Father? Hindi po. Mali ang ganyang pag-iisip. Matagal na pong umiikot ang mundo. Hindi po ba? Bago ka pa pinanganak, bago ka pa sinilang, may buhay na. Kapag huminto ka, hindi naman ibig sabihin hihinto din ang mundo. Kapag nagpahinga ka, hindi naman ibig sabihin hihinto ang trabaho. Di po ba? Iikot pa rin ang mundo. Magpapatuloy pa rin ang buhay kapag huminto ka at nagpahinga. Amen? Learn to surrender. Bago ka matulog, ang magandang dasal, sabihin mo, Lord, ginawa ko na ang makakaya ko. Ikaw naman ang bahala. Ikaw naman ang magtuloy dun sa hindi ko na kaya. And here is a very beautiful spirituality to practice. Every morning, be grateful. But after everything that you have done in your life, in the evening, surrender. Ganun lang pong gawin niyo. Umpisan mong umaga mo, magpasalamat ka, do your best, and yet, when you rest, allow God to take care of the rest. Matuto kang sumuko sa Diyos. Amen? Ibigay mo sa paanan ng Diyos ang lahat. Magiging payapa ka. Giginhawa ang buhay mo. Remember, my dear friends, that rest is not useless. Tanong ko po sa inyo, kapag yung cellphone nyo nag-charge, may halaga pa rin po ba yan? Yes or no? Yes. Minsan kasi, feeling natin, kapag wala tayong ginagawa, wala tayong silbi. Pero kapatid, tandaan mo, kapag nagpapahinga ka, may halaga ka pa rin, may silbi ka pa rin. And sometimes, the most productive thing that you can do is to just rest. Mas marami kang magagawa kung matututo kang huminto at magpahinga. Tingnan niyo po yung pana. Alam niyo po yung pana, the arrow, bow and arrow. Kung gusto mo, yung pana, malayong mararating, anong gagawin mo? Di ba? Hahatakin mo yan, pabalik. The farther you pull it back, the farther the arrow will fly. Isipin niyo po yan, no? Kapag nagre-retreat ka, kapag umaatras ka, hindi ibig sabihin, bigo ka. Amen? Baka kaya pinapahinto ka ng Diyos ay dahil hinahanda ka niya sa mas malaki, mas magandang grasya. Rest is not moving backward, but rest is preparation for you for a great forward. Ganda po niyan. Isipin niyo po, tandaan niyo palagi. Do not feel guilty when you rest. Invest in your rest. Because a rested soul is a stronger soul. Kapag nakapagpahinga ka, dun ka mas malakas. Dun ka mas tumatatag. Kaya mga kapatid, kung gusto niyo pong magpahinga muna sa inyong mga problema, tandaan niyo po ang dalawang aral na ito. Una, lumayo-layo ka sandali. Sandali lang, babalik ka rin. Di po ba? Pero pangalawa, ipagkatiwala mo sa Diyos yung hindi mo kaya. Do your best and then allow God to take the rest. At tandaan mo, hindi ka makina, hindi ka robot, hindi ka Diyos. Tao ka. Dahil tao ka, kailangan mong huminto at magpahinga. Kung ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos na yan, nagpahinga, ikaw pa kaya? So today, maybe the Lord is telling you, anak, tumigil ka muna. Halika, umupo ka, huminga ka, at kilalanin mo na ako muna ang magtutuloy sa sinimulan mo. Mga kapatid, hindi ka bumabagal kapag nagpapahinga ka. Kaya wag mong iiwasan ang paghinto. Because if you do not rest, you will see a time that God will force you to rest. Kung hindi ka magpapahinga, magko-collapse ka at mas malala pa ang iyong mararanasan. But when you rest in God, yes, you won't escape your problem, but now your strength will be renewed. Kaya sa banal na misa pong ito, mga kapatid, manalangin po tayo. Sabihin natin,
Panginoon, turuan mo kaming huminto kapag pagod na kami. Turuan mo kami, Panginoon, magtiwala sa iyo kapag hindi na namin kaya. At sa aming pagpapahinga, ipaalala mo na tanging ikaw lang ang aming lakas, ang aming buhay, at buhay na walang hanggan. Amen. Muli po, mga kapatid, paalaala lang na kahit na anong gawin natin, hindi natin maiiwasan ang problema. Hindi mo maaalis ang mga pagsubok sa buhay. Pero pwede kang lumakas sa harap nito. Paano? Ang magpahinga ka. Paano tayo makakapagpahinga sa ating mga problema? Paano hindi mo sila palaging iniisip? Dalawang paraan lang po, sabi ng Ebanghelyo. Una, lumayo ka sandali. Sandali. Magkaiba po yung time out sa break up. Pag mainit ang ulo nyo, hinto ka muna, pahinga ka muna. Pag stress ka na, okay lang, mag-absent ka muna. Pero sandali. Pag lumakas ka na, kahit nakakaunti, bumalik ka, pagpatuloy mo ang ginagawa mo. But secondly, kung ano yung inumpisahan mo, tandaan mo, itutuloy ng Diyos. Huwag mong bubuhatin lahat. Ginawa ka ng Diyos hindi para mapagod. Ginawa ka ng Diyos para mahalin niya. So do your best and allow God to take care of the rest. Isipin mo ang pana. Isipin mo kung gusto mong malayong marating ang buhay mo, kamukha ng pana, kailangan mong iunat, kailangan mong mag-retreat, to move backward. Kapag nagpapahinga ka, may silbi ka pa rin. May halaga ang paghinto. Kaya matuto ka na mag-surrender sa Diyos. Amen? Kaya sa araw pong ito, isipin po natin, pagmunihan natin, ano yung mga dapat na problemang layu-layuan ko sandali? At ano yung mga bagay na dapat ipatuloy ko sa Diyos? You pray over that, and hopefully, the Lord renews your strength.